Saan ka pupunta? Narinig ko mahinang tanong ni Lucas. Napasulya pa ako sa nagiiyak ang mga lolas ng mga anak ko bago ko seryosong hinarap si Lucas. Bantayan mo munang mga bata. Lalanghap lang ako ng sariwang hangin. Pilit ng ngiting sagot ko sa kanya. Alanganin naman siyang tumango. Gusto mo bang samahan na kita? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Titig na titig siya sa mga mata ko kaya kaagad ako nag-iwas ng tingin. Kaya ko ng sarili ko. Huwag kang mag-alala. Kabisado kong bahay at babalik ka agad ako. Pakibantayan na munang mga inaanak mo ha. Nakikiusap kong bigkas kay Lucas. Parang gusto kong mapag-isa. Gusto kong magmuni-muni para makapag-isip ng tama. Hindi kaya ng puso ko na nakikitang umiiyak si Lola Amelia at Mrs. Susan. Kagad namang napatango si Lucas. Tipid akong ngumiti sa kanya at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Nagpasya ako sa garden na lang muna para makalanghap ng sariwang hangin. Pagdating na garden, kaagad ako naupo sa isang garden chair. Tumingala ako't kaagad na sumalubong sa mga mata ko ang madilim na kalangitan. Para bang nakikiayon din ang kulay ng kalangitan sa nararamdaman ng puso ko. Hungkag ang pakiramdam ko at hindi ako masyadong masaya. Aminadong ako na laki na pinagbago ko simula nang umiksena ulit sa buhay ko sa Hercules. Bigla akong nawala sa diskarte at parang kay hirap kumilos. Hindi din mawala-wala sa isipan ko si Hercules. Gusto ko na siyang makita ulit. Gusto ko na ulit masilayan ang gwapo niyang mukha. Gusto ko na ulit mahaplos ang matikas niyang katawan. Nababaliw na yata ako. Ang damdamin na gusto kong burahin sa puso ko para kay Hercules ay biglang nanumbalik. Here you go. Nandito ka lang pala. Hindi ko na namalayan pa kung ilang minuto na ako sa garden. Pero kaagad ako napalingon nang marinig kong isang familiar na boses. Mabilis akong napatayo at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang masilayan kong matikas na sa Hercules, nakasuot lang siya ng cotton shorts na lagpas tuhod at puting t-shirt. Kahit simple lang ang kanyang pananamit, aminado akong lalong pinatingkad nito ang angkin niyang gandang lalaki. Hercules, mahina akong bigkas kasabay ng paggabog ng puso ko. Isang makahulog ang ngiti ang kagad na gumuhit sa labi niya at mabilis naglakad palapit sa akin. I miss you so much, Bridget. Bigkas niya't halos inisang hakbang lang ang pagitan naming dalawa. At mabilis niya akong ikinulong sa kanyang bisig. Hindi naman ako nakapalag. Aminado ako na sobrang namis ng katawan kong init ng kanyang katawan. Hindi ko na nga namalayan na kusa na rin ako napayakap sa kanya. Hercules, baka makita tayo ni Lucas. Mahinang bigkas ko sa kanya. Mabilis naman siyang bumitaw sa akin at seryoso kong tinitigan sa mga mata. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Umalis siya. Bumalik ng ospital dahil may emergency yata. Maso yung bigkas niya kasabay ng pag-angat niya ng kanyang isang kamay at humaplos yon sa pisngi ko. Kagad naman ako napapikit na maramdaman kong kakaibang sensasyon na kaagad na bumalot sa buo kong pagkatao. Lord, alam kong malaking kasalanan itong nangyayari sa akin pero bakit? Bakit mahal ko pa rin si Hercules? Sa kabila ng galit na nararamdaman ko sa kanya noon, hindi may tatanggi na pag-aari niya pa rin ang puso ko. Bridget's POV. At nangyari na naman ang hindi dapat mangyari. Namalayan ko na lang nahila-hila na ako ni Hercules paakyat ng second floor ng bahay. Pumasok kami sa isa sa mga room at muli namin pinagsaluhan ang init ng pagmamahalan. Ito ang kabayaran sa palaging pag-iwas mo sa akin, Bridget. Sa susunod na iiwasan mo pa ako, itatago na talaga kita sa isang kwarto at hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi ko sinasabi. Nakangising bigkas sa akin ni Hercules. Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan naming dalawa, magkayakap at parehong hubot-hubad sa ilalim ng comforter. Ramdam ng puso kong tuwa habang ninanamnam ang init ng katawan na nagmumula sa kanya. Hercules, mali ito. Paano kung malaman to ni Lucas? Hindi ko naman maiwasang sagot sa kanya. Kung sakaling malaman niya, wala akong pakialam. Kung gusto mo talaga siyang pakasalan, so be it. Basta nandito lang ako, Bridget. Tanggap kong magiging kabit mo ko hanggang sa magising ka sa katotohanan. Na walang ibang magmamahal sa'yo ng tunay kung hindi ako lang. Walang ibang lalaki magpapaligaya sa'yo kung hindi ako lang. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kasabay na pagdampi ng labi niya sa noo ko. Hindi ko naman napigilan na mapapikit. Kung pwede nga lang talikuran ng lahat ng problema, ginawa ko na sana. Tuluyan na ako nagpakalunoy sa kasalanan. Alam kong habang tumatagal, tuluyan na ako nahuhulog kay Hercules. Gulong-gulo na ako at hindi ko na malaman pa kung anong gagawin ko. Ilang saglit din kaming nanatili sa loob ng silid bago ako nagpasyang bumangon na para magbihis.
Pinipigilan pa nga ako ni Hercules pero hindi na rin ako nakinig. Nag-aalala na rin kasi ako na baka bumalik na si Lucas. May banyo dito, pwede kang magayos na muna bago ka lumabas. Ikaw din, baka maamoy ka ni Lucas na galing ka sa pakipagtalik sa akin. Baka mahuli ka agad tayo niyan. Nakangisi sambit ni Hercules sa akin. Kagad naman ako napasimangot at nagawa niya pa talagang mang-asar. Hays, talagang pinanindigan niya na sigurong pagiging kabit ko. Mabilis kong pinulot isa-isa ang damit ko na nagkalat sa sahig. Wala na akong pakialam pa kung nakabuyang-yang ang hubad kong katawan sa harapan niya. Ang importante na lang din sa akin ay masaya ako sa nangyayari sa aming dalawa. Mabilis akong pumasok ng banyo. Naghilamos pa ako at pinakatitigan ng sarili kong reflection sa salamin. Hindi ko napigilang mapangiwi nang mapansin ko na may ilan akong kiss mark sa aking dibdib. Shit, nilagyan niya ako nito? Pasaway talaga, sambit ko habang pilit na kinikis-kis gamit ng daliri kong kiss mark. Kahit papaano, nagpapasalamat pa rin ako dahil ang dibdib ko lang ang nilagyan niya. Wala sa leeg kaya safe pa rin ako. Naghugas muna ako sa maselang parte ng katawan bago ko muling sinuot ang damit ko. Kailangan ko ng bilisan ng kilos ko dahil baka hinahanap na nila ako sa labas. Halos 2 oras din akong nawala. Pagkatapos mag-ayos, mabilis na akong lumabas ng banyo. Naabutan ko pa sa Hercules na nakahiga pa rin sa kama. Mukhang walang balak bumangon ang gago. Sa bagay, mabuti na rin ito. Hindi kami pwedeng magkasama na bumalik kung nasa ng mga anak namin para hindi kami mapaghinalaan. Lalabas ka na? Sure ka ba? Nakangiting tanong niya sa akin nang napansin niya ang presensya ko dito sa kwarto. Kagad naman akong tumango. Lalabas na ako at sana ito ng huli. Hindi ako papayag na maging kabit ka. Diretsahan kong sagot sa kanya. Nagulat na lang ako dahil malakas siyang napahalakak. Really? Huwag mong kalimutan ang sinabi ko kanina. Huwag mo kong iwasan dahil gagawa ko ng paraan para makapiling ka ulit. Kung kinakailangan ang kining kita ng paulit-ulit gagawin ko. Para naman ma-realize mo na hindi ka dapat magpakasal sa half-brother ko. Nakangisi niya sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Walang dahilan para pakinggan kita sa kung ano man ang sinasabi mo ngayon. Hindi na ako papayag na muli kang makalapit sa akin. Nainis kong sagot sa kanya at mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Muli siyang natawa ng malakas kaya naman napahinto ako sa paghakbang. Pakipot, alam mo kung ang pinag-aarte ang pag-uusapan wala sigurong tatalo sa'yo. Alam mo sa sarili mo kung paano ka nag-enjoy sa nangyayari sa ating dalawa, Bridget. Kaagad na bigkas niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapapikit ng mariin. Ang hirap niya na talagang iwasan. Hindi ko talaga alam kung hanggang saan ang tapang ko para hindi magpadala sa mga sinasabi niya ngayon. Hindi ako pakipot. Kung ano man ang nangyayari sa atin ngayon, nangyayari yon sa pagitan naming dalawa ni Lucas. Siguro pagkatapos ng kasal naming dalawa, matitikman ko rin ang langit sa piling at malay mo, baka mas magaling siya kumpara sa'yo. Baka makakalimutan din kita. Nakangisi kong bigkas habang dahan-dahang naglakad pabalik sa kanya. Gusto ko kasing makitang reaksyon niya tama ako. Kitang-kita kung paano nalisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Don't dare, Bridget. Hindi ka pwedeng makipagtalik sa kanya. Akin lang ang katawan na yan. Akin ka lang. Bigkas niya at mabilis na bumangon at bumaba ng kama. Naglakad palapit sa akin at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Akala mo ba papayag ako na matuloy ang kasal niyong dalawa? Hindi ako papayag. Hindi ka magpapakasal kay Lucas kahit kailan. Bigkas niya habang kita ko sa mga mata niya ang matinding determinasyon. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng kaba. Dahil sa sinabi niya, anong ibig mo sabihin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Just wait and see, sweetheart. Kapag itinuloy mo pang kalokohan mong yan, at kapag patuloy ka pang magmatigas, ako na mismong kakausap kay Lucas para ipagtapat sa kanya kung ano man ang nangyayari sa pagitan nating dalawa. Nakangisi niyang sagot sa akin. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko dahil sa sobrang pagkagulat. Ilalaglag mo ko? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Kaagad ko namang naramdaman ang marahang pagdampi ng palad niya sa pisngi ko. Ilalaglag? No, hindi kita ilalaglag, sweetheart. Aagawin lang kita kay Lucas. Dahil alam kong para sa akin ka lang. Nandito ka ngayon sa tabi ko. Dahil akin ka at hindi kong kani-kanino lang. Nakangiti niyang bigkas habang titig na titig sa aking mga mata. Hindi ko na maiwasan na makaramdam ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Bakit parang ibang Hercules ang nakikita ko ngayon? Bakit parang bigla siyang nagbago? Alam mo bang niloko din ako ni Rodora sa loob ng 7 taon? Alam mo bang hindi ko anak si Alina? Bigkas nilalabis kong ikinagulat. Parang biglang nanginig ang tuhod ko sa narinig ko mula sa kanya. Anong sabi mo? Hindi mo anak si Alina?
Hindi ako makapaniwalang bigkas. Kaagad naman siyang tumango. Yes, hindi ko siya anak. Ibig lang sabihin nito, sa buhay kong ito, dapat lang na ibigay kong buo kong proteksyon sa mga anak nating dalawa. Sila ang legit kong mga anak at hindi ako papayag na may kikilalanin silang ibang ama liban sa akin. Seryosong bigkas niya. Hindi ako nakaimik. Akin ka lang, Bridget. Ako lang din ang tatay ng mga anak natin. Kapag ituloy mo pa ang kalokohang pagpapakasal kay Lucas, patawarin mo ko sa posible kong gawin sa kanya sa mismong araw ng kasal niyong dalawa. Seryosong bigkas niya sa akin. Pigil ko naman ang sarili ko na maiyak. Bigla ko nakaramdam ng takot. Ganito ba talaga siya kapursigido para muli akong bumalik sa kanya? Hindi lang katawan kong habol niya ngayon kung hindi ang buko ng pagkatao. Well, anytime pwede sana akong matras sa kasal naming dalawa ni Lucas. Pero paano naman si Lucas? Tsak na isusumpa ko noon. Tsak na masasaktan siya ng todo. Bibigyan kita ng time para ikaw na mismong kumausap kay Lucas. And one more thing, ayaw na ayaw ko makitang hinahawakan ka niya. Pag-aari ko ng buo mong katawan kaya iwasan mong mahawakan ka ng ibang lalaki. Kung ayaw mo ng gulo, bigkas niya kasabay na pagsayad ng labi niya sa noo ko. Hercules, please wag mo naman sana tong gawin sa akin. Hiwalay na tayo kaya wala lang dahilan para magkaganyan ka. Tapusin na natin to please. Nakikiusap kong bigkas. Kaagad naman siyang umilim. Alam mo, wala akong pakialam kung ano man ang tingin mo sa akin ngayon. Wala rin akong pakialam kung mahal mo pa ba ako or hindi na. Bastang mahalaga sa akin ka pa rin babagsak. Seryoso niyang bigkas sa akin habang nakatitig sa aking mga mata. Kaagad na kumabog ang dibdib ko dahil sa sinabi niya. Iba na kasing nababasa ko sa mga mata ni Hercules ngayon. Parang may nagbago sa kanyang hindi ko maintindihan. Itong mga nakaraang araw napakabait niya sa akin. Puro pakiusap ang naririnig ko sa bibig niya. Pero iba na ngayon, ibang-iba na siya ngayon at feeling ko nga pinagbabantaan niya na ako masunod lamang ang kanyang gusto. Wala sa sariling napaatras ako. Mabilis na pinihit ang seradura ng pinto't walang sabi-sabing lumabas ng kwarto. Sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, pati yatang paghakbang ko naapektuhan na. Ramdam ko na rin kasi ang panginginig ng tuhod ko eh. Good evening, Ma'am Bridget. Wala sa sariling naglakad ako nang marinig kong pagbati ng kusina sa akin. Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang at sinipat ng tingin ng bumati sa akin. Yes, kaagad kong bigkas. Kung hindi ako nagkakamali isa siya sa mga kasambahay sa bahay na ito. Pinapasabi po ni Ma'am Susan na dumiretso na raw po kayo sa dining area para kumain ng dinner. Nakangiting bigkas niya. Wala sa sariling napatango ako at ipinagpatuloy ko ng paghakbang. Hindi na nga ako nakapagpasalamat sa kasambahay. Dahil palagi naman akong pumupunta sa bahay na ito noong mag-asawa pa kami ni Hercules. Kabisado ko ng pasikot-sikot sa bahay na ito. Diretso ako sa dining area at hindi ko mapigilang magtaka na ang ina ni Hercules na si Mrs. Susan Monblanc ang aking naabutan. Halata sa itsura niya na may hinihintay siya. Na mapansin niya presensya ko, direkta niya akong tinitigan sa mga mata bago nagsalita. Akala ko wala na kayong bala kumain ng dinner ng anak ko si Hercules. Nasaan siya? Seryosong bigkas niya na labis kong ikinagulat. Sa pananalitangay ni Mrs. Susan, feeling ko may nalalaman siya sa mga nangyayari sa pagitan namin dalawa ni Hercules. Pero paano? Nung pumunta ako sa garden kanina, napansin ko nag-iiyakan pa sila sa kwarto ni Lola Amelia, kasama ng mga anak ko. Ha? I don't know. Busog pa ako. Excuse me. Pautal-utal kong bigkas at akmang aalis na sana nang muling magsalita si Mrs. Monblanc. Alam kong hanggang langit ang galit mo sa akin kaya hindi kita masisisi kung bakit kahit na anong pagtawag sa akin ng mommy ay hindi mo na kayang gawin. Bigkas niya na labis kong ikinagulat. Hindi ko gets kung anong ibig niya sabihin kung bakit kinakausap niya ako ng ganito ngayon. Ang naalala ko wala kaming matinong komprontasyon ni Mrs. Susan noon. Mainit ang dugo niya sa akin at kahit nasa paligid sa Hercules, puro pang insultong natatanggap ko mula sa kanya noon. Pero bakit ganon? Biglang nagbago ang ihip ng hangin ng mga sandaling ito. Gusto niya rin bang makipagbati sa akin? Ano po ang ibig niyong sabihin? Mahina kong tanong sa dati kong biyanan na si Mrs. Susan Monblanc. Wala sa sarili na paupo ako sa bakanting upuan kaharap niya at seryoso siyang tinitigan. Nag-alaga ako ng ahas sa loob ng mahabang taon at labis akong pinagsisisihan yon. Alam kong alam mo na kung ano nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Rodora at Hercules. Malungkot niyang bigkas. Kitang-kita kong panglaw sa mga mata niya kaya hindi ko lubos maisip kung talagang si Mrs. Susan Monblanc ba talaga ang kaharap ko ngayon. Ang dati kong biyanan na saksakan ng sama ng ugali nung tuwing nagkakaharap kami. Oo, alam ko na kung anong nangyari at hindi ko mapigilan ng maawa kay Alina. Hindi niya deserve na mangyari ito sa kanya at sana alagaan niyo pa rin siya at ituring na kadugo niyo. Seryoso kong sagot sa kanya. Mapakla naman siyang tumawa.
Ituring na apo, si Alina ang ginamit ni Rodora para tuluyan niyang masolo si Hercules. Hindi ka ba galit sa batang yun? Ayos lang sa'yo na manatili siya sa tabi ni Hercules kahit na alam mo na siya ang kinasangkapan ni Rodora noon para tuluyan kang hiwalayan ni Hercules. Kaganyan namang tanong sa akin. Tingnan mo nga naman ang babaeng ito. Akala ko bumait na pero balak pa yatang idami sa galit niyang walang muwang na bata. I think kailangan kong balaan si Hercules tungkol dito. Hindi talaga maganda ang ugali ng babaeng ito. Yeah, si Alina ang bunga pero ano bang mali ng bata? Biktima din siya sa mga nangyari sa paligid niya. Seryoso kong sagot sa kanya. So ayos lang sa'yo na may kahati ang mga anak mo sa atensyon ni Hercules? Ayos lang sa'yo na manatili sa Alina sa piling ni Hercules? Seryoso niyang tanong sa akin. Kagad naman ako nagpakawala ng pilit ng ngiti sa labi. Wala na kami ni Hercules kaya wala na akong pakialam pa kung ano man ang magiging desisyon niya. Regarding naman sa kahating atensyong nabanggit niyo po, wala din akong pakialam. Nabuhay ang mga anak ko sa loob ng ilang taon na hindi nila kasamang ama nila at alam kong wala rin silang pakialam kung may ali naman sa buhay ng tatay nila. Mahaba ko namang paliwanag sa kanya. Walang kakurap-kurap niya naman akong tinitigan sa mga mata. Tumango-tango pa siya bago nagsalita. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi kita gusto noon. Siguro masyado ako nabulagan sa pagbabait-baitan ni Rodora sa akin kaya kahit ang mga maling bagay, hindi ko nakikita. Bridget, kung makikiusap ba ako sa'yo na balikan mong anak ko si Hercules, papayag ka ba? Because niya na nagpayanig sa buo kong pagkatao. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Inaarok ko kung gaano siya kaseryoso sa sinasabi niya ngayon. Pero hindi alam kong seryoso siya ngayon. Shucks, ang isang babaeng malatigre. Kung ituring ako noong nakikiusap sa akin ngayon, nabalikan kong anak niya, ang hiling niya talagang mangialam sa buhay ng may buhay. Kung sasabihin ko na ayaw ko, may magagawa po ba kayo? Tapos na ang kabanata sa pagitan namin dalawa ni Hercules at ikakasal na ako kay Lucas. Seryoso kong sagot sabay iwas ang tingin sa kanya. Ayaw kong mabasa niya kung ano man ang nilalaman ng damdamin ko. Magaling magbasa ng emosyon nitong si Miss Montblanc at ayaw kong bigyan siya ng chance na gawin niya sa akin yon. Ikakasal? Hindi ko talaga maintindihan ng Lucas na yan. Sa dinami-dami ng babaeng pwede niyang asawahin, ikaw pa talaga na dating asawa ng anak ko. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag sa akin ang mga nangyari sa inyong dalawa na anak ko? Seryosong wika niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Si tinutumbok ng pananalita ni Mrs. Susan ngayon, alam kong may gusto siyang ipahiwatig. Alam kong may nalalaman siya. Alam kong si Hercules pa rin ang mahal mo, Bridget. Kapag muli mong binalikan ng anak ko at hiwalayan mo si Lucas, asahan mo suporta ko. Tapusin niyo ng gulo sa pagitan yung dalawa ni Hercules. Bumalik ka na sa kanya. Alalahanin mo din na may mga anak kayo. Ang isang masaya at kompletong pamilya nagsasama sa isang bubong. Mahaba niyang paliwanag sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapa-Smith. Yan tayo Ang galing niyang magbigay ng payo pero isa siya sa dahilan noon kung bakit mas pinili ko na lang natalikuran ng anak niya. Walang dahilan para pakinggan siya. Alam ko naman kung bakit kinakausap niya ako ngayon Nakukonsensya siya sa mga nangyari. Naawa siya sa anak niya na parang tangang hahabol-habol sa akin. I think wala na tayong dapat pang pag-usapan tungkol sa bagay na to. Masaya ako sa kung ano ang buhay ko ngayon. Sana ganun din kayo. Don't worry po. Matagal ko na kayo napatawad sa ginawa niya sa akin noon. Wala nang dapat pang balikan dahil tapos ng lahat ng iyon. Seryoso kong bigkas at mabilis na tumayo. Hindi ko na hinintay pa na sumagot pa siya. Mabilis na ako naglakad palabas ng dining area. Gabi na't siguro nasa kwarto ulit ni Lola Amelia ang mga anak ko. Masyado nang maraming nangyari ngayong gabi at kailangan na naming umuwi. Pagkalabas ko ng dining area, sakto naman paparating si Hercules. May kakaibang ngiti na kaguhit sa kanyang labi habang nakatitig sa akin. Hindi ko nalang pinansin at patay mali siya na ako naglakad paalis. Parating na si Kuya Clifford bukas at makakasama namin siya sa bahay. Eto na rin na munang last na pagbisita ko kay Lola Amelia. Hanggang sa araw ng kasal naming dalawa ni Lucas. I think may paraan na para hindi na dapat mangyari ulit ang mga nangyari sa aming dalawa ni Hercules. Papanindigan ko ito. Magpapakasal ako kay Lucas sa ayot sa gusto ng mga taong nakapaligid sa amin. Mabilis na lumipas sa mga araw. Kasalukuyan ako nakaharap sa salamin habang sinisipat ko ng tingin ang aking sarili. Suot ko ang aking wedding gown. Isang linggo na lang at ikakasal na kami ni Lucas at labag sa pamahiin ng matatanda na bawal daw isukat ang wedding gown kung hindi daw matutuloy ang kasal. Pero hindi uso sa akin ang superstitious belief na yan. Isusukat kong gown kung kasya ba sa akin. Kay bilis talagang lumipas na araw. Parang kailan lang nung bumisita kami ng bahay ni Lola Amelia at may nangyari sa amin dalawa ni Hercules. After noon, hindi na ulit nag-cruise ang landas namin dalawa ni Hercules.
Talagang todong pag-iwas ko sa kanya, mga anak lang namin na palagi niya nakakausap. Kuminsan nagkakausap din silang dalawa ni Kuya Crayford. Yes, si Kuya Crayford. Pagkatapos niya maglayag sa iba't ibang parte ng karagatan, nagbalik si Kuya Crayford para asikasuhin ulit ang kumpanya namin. Samantalang si Hercules naman, mahigit 1 linggo nang hindi dumadaan sa bahay. Balita ko may business trip daw siya sa ibang bansa. Hindi ko lang alam kung anong totoo pero isa lang ang sigurado ako. Tutol pa rin siya sa pagpapakasal naming dalawa ni Lucas. Ilang beses na rin ako nakatanggap ng text messages galing sa kanya pero diretso bura yun, hindi ko na pinag-aksayahan pang basahin. Ilang beses din siyang nagtangkang bisitahin ako sa opisina pero mariin kong ibinilin sa mga guard at ilang mga staff ko at lalo na sa sekretary ko na si Yelena na hindi ako tatanggap ng bisita kapag wala sa appointment list ko. Mabuti naman at nasunod din yon. Ma'am, ang ganda niyo po. Bagay na bagay po sa inyo. Nakangiting wika sa akin ng staff na nag-a-assist sa akin. Nandyan pa ba sa labas si Lucas? Gusto ko sa kanya mismo manggaling ang katagang binitawan mo kani-kanina lang. Kung maganda ba't bagay sa akin tong suot ko? Nakangiti sagot ko naman sa staff. Kaagad naman siyang tumango. Niluwagan niya pagkakabukas ng fitting room at kaagad ako naglakad palabas. Naabutan ko pa si Lucas na matyagang naghihintay sa akin sa waiting area habang nagbabasa ng magazine. Nang maramdaman niya marahil ang presensya ko, kaagad siyang nagangat ng tingin. Wow, Bridget, ikaw ba yan babe? Nakangiti niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong tumango at nag-post pa. Bagay ba? Nakangiti kong tanong sa kanya. Mabilis naman siyang tumango. Of course, bagay na bagay babe. Hindi ko na tuloy kaya maghintay. Parang gusto ko na dumating ang araw ng kasal natin. Ang ganda mo babe. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasang makaramdam na sobrang tuwa. Sa mga araw na iniiwasan ko na si Hercules, kay Lucas ko pilit na tinutuon ng buo kong atensyon. Porsigido akong matutunan siyang mahalin. Puro magagandang katangian ni Lucas ang palagi kong nakikita ngayon. Kaya alam ko sa sarili kung mahulog din ako sa loob sa kanya. Kailangan ko lang talaga na sapat na time at kailangan ko na rin na talagang iwasan ang pakikipagkita kay Hercules. Siya nga pala Lucas, anong oras ulit ang food tasting? Nabanggit ko na ba sa'yo? Mamayang hapon ang dating ng maid of honor ko na si Gail ha. Kailangan ko siyang sunduin sa airport. Nakangiting paalala ko kay Lucas. Napansin ko lalong lumuwang ang pagkakangiti sa labi niya. May kumislap na ng bagay sa kanyang mga mata at seryoso kong tinitigan. Mamayang 8:00 pa yun babe. Saan nga pala tutuloy si Gail? Mabuti naman tinagahan niya ang dating niya. Akala ko ba ayaw niyang dumalo sa kasal natin? Nakangiting bigkas niya. Ramdam kong galak sa boses niya kaya hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng tuwa. Mabait kasi si Gail kaya siguro ganito si Lucas. Masarap isipin na kasundo na magiging asawa kong best friend ko. Mahalaga talaga sa akin ang pagkakaibigan naming dalawa ni Gail dahil siya ang talagang dumamay sa akin noong lugmok na lugmok ako. Ngayong ikakasal ako, hindi din ako papayag na hindi siya makakadalo. Alam mo naman na kaibigan kong yun, may sarili siyang condo unit at hindi sanay ang babaeng yon na makitira sa ibang bahay. Hayaan mo na siya, ang importante nandito siya. Super thankful pa rin ako dahil makakadalo siya kahit busy siya. You know, getting to know each other yata sila nung lalaki nireto sa kanya ng mga magulang niya. Meaning to say, may tendency na after ng kasal natin, kay Gail na kasal na naman ang paghahandaan natin. Nakangiting sagot ko kay Lucas, kaagad ko namang napansin na biglang pagkawala ng ngiti sa labi niya. Bigla siyang sumeryoso kasabay ng malakas niyang pagbuntong hininga. Nagtataka man sa biglang pagbabago ng mood niya, hindi ko nalang pinansin, bagkus nagpaalam ako sa kanya na magpapalit lang ng damit para mapuntahan na namin ang kasunod na appointment na dapat naming puntahan. Kaya hirap pala talagang mag-aksikaso ng ganitong okasyon. Habang nalalapit ang kasal naming dalawa ni Lucas, lalo naman kaming naging busy. Pagkatapos kong magbihis, kaagad na rin kaming kumain ng lunch ni Lucas. Pagkatapos noon, dumaan kami sa simbahan kung saan gaganapin ang aming kasal at dumiretso na kami ng airport para sunduin si Gail. Simula nang umalis kami sa shop kung saan sinukat kong aking wedding gown, kapansin-pansin ang pananahimik ni Lucas. Para bang may kung anong bagay na bumabagabag sa isipan niya. Tatanungin ko na sana siya kung may problema ba pero nahihiya naman ako. Ayaw ko rin kasi makadagdag sa kung ano man ang iniisip niya ngayon. Pagdating ng airport, naghintay lang kami ng ilang sandali bago ko napansin ang paglabas ni Gail galing sa arrival area. Buong gala ko siyang kinawayan para makuha ang kanyang atensyon. Gail, dito! Sigaw ko. Kaagad naman siyang tumitig sa gawin namin at nagpakawala ng matamis ng ngiti sa labi. Sa sobrang tuwa ako sa muling pagkikita namin ng best friend ko, hindi ko na nga napansin ang pagwit na isang makahulugang ngiti sa labi ni Lucas. Hindi ko na rin napansin pa ang malagkit na pagtitig niya sa best friend kong si Gail.